Isang maganda at mapagpalang araw po mga ka-Church of the Living Faith. Ako po ang inyong likod, Aiza Felipe, from Austria. Um, Binabati ko po ang lahat ng nasa Pilipinas ng isang uh, magandang gabi po. At ngayon po ay dadako po tayo ngayon sa Church of the Living Faith online prayer and devotion. At ang theme po natin is about commitment to the Lord. So, bago po tayo magsimula, ay tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, pinagpapasalamat ko po sa inyo, Panginoon, ang araw po na ito. Lord, humingi po ako ng tawad kung ano man po yung kasalanang aking nagawa. At Panginoon, ako po buong pusong nagpapakumbaba sa mga oras na ito, Panginoong Diyos. At inaanyayahan ko po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu Santo na siya pong manguna sa aming kalagitnaan. Hinihiling ko, O Diyos, na nawa, Lord, gamitin niyo po ang aking puso't isip, Panginoon, at ang buo kong pagkatao, Panginoon. Ang aking spirit, soul, and body, Panginoon, ay inilalaga ko po sa inyong mga kamay. Dalahin ko, O Diyos, na nawa ay bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, ang lahat ng salitang mamumutawi sa aking bibig, Panginoon. And nawa, Lord, lahat na makapanood nito ay mapagpapala at magkakaroon ng kaliwanagan ang isip ng bawat isa sa amin, Panginoon, tungkol sa iyong mga salita on how are we going to be more committed in serving you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, and may your name be glorified, Father. And this is all I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. And all the glory, Lord, belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayun nga po, isang magandang at mapagpalang araw po sa ating mga kapatid. Saan man po kayong dako ng mundo. At napakaganda po ng topic na ating pag-uusapan. Alam niyo po, habang kanina ako po ay nagde-devotion, marami pong pinaisip din ng Panginoon sa akin, no? Regarding this topic. And the title of this topic is No One Can Serve Two Masters. So, ayun na nga po. At ano po ba yung personal view ko regarding sa being committed to the Lord? For me, being committed to the Lord is you have to serve and love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, all of your spirit, and all of your body. Ano po ba ibig sabihin ko dito? Ang pagiging committed po sa Panginoon ay hindi po 50-50, hindi 70-30, hindi 90-10. Sabi nga po sa Bible, love the Lord with all your heart. Buong puso po natin, 100%. Kung pwede nga po, higit pa, di ba? Dahil ang Diyos natin ay sobrang napakabuti po. At He deserves na yung commitment natin, yung paglilingkod natin ay 100% all out po sa Kanya. Na ang buong puso natin. Kasi may mga pagkakataon na naging 50-50 lang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung bang tipong umuoo tayo sa mga commitment sa church o commitment natin sa Panginoon, but then yung ginagawa natin is talagang, kumbaga, hindi 100% ayon sa salita ng Panginoon. Yung soul natin, may mga pagkakataon po, no, na yung emotions natin, nagkakaroon tayo ng, yung soul natin, nandun kasi yung ating emotions, yung ating thoughts, no. So, may mga pagkakataon na yung isipan natin nakakapag-isip ng hindi maganda. Kaya, ang personal view ko is kailangan yung puso't isip natin 100% nakatutok sa Panginoon. Spirit, not every spirit are truly born again. Wag po, anong ibig po sabihin nito? Ang pagiging born again po ay it happens in your spiritual body. We have this physical body na kung saan pinanganak tayo mula sa na dumaan tayo sa sinapupunan ng ating ina. Ang spiritual rebirth po, ang pagiging born again, it's not a religion, but it's a renewal of your spiritual
body na kung saan nagkakaroon ng restoration ang spirit mo and spirit ni God, no? And that is what we call born again o spiritual rebirth. At ang body po, ito yung buong puso natin inilalagak ang ating physical na katawan para sa Panginoon, keeping our body holy. So, may mga pagkakataon na hindi din talaga nagiging 100% pa yung ating commitment sa Panginoon dahil ang heart natin, ang soul, ang spirit natin, ang body natin ay nahahatak ng mga makamundong desires. At being committed to the Lord is doing everything with love and faithfulness to God. Kapag mahal natin ng Panginoon, 'di ba po? Kapag mahal natin ng Panginoon, hindi natin kayang saktan yung kapwa natin at hindi natin kayang ibulid yung kapwa natin sa kasamaan kasi alam natin na ang Diyos, ang nais lang ng Panginoon is ibulid yung tao sa kung ano yung katotohanan, sa kung ano yung tama, at sa kung ano yung righteous insight sa mata ng Panginoon. And yung faithfulness, yung faithful tayo na naglilingkod sa Diyos, hindi 50-50, pupunta lang tayo sa church, no? Tapos after ng pag-attend sa church, hindi na nag-evangelize or not living a righteous life, 'di ba? May mga pagkakataon na namumuhay pa tayo sa kamunduhan, yung andyan yung nasa church nga yung, kumbaga yung nasa church yung physical body, no? Habang nagsisermon ang pastor or nagpipreach ang pastor, yung isip naman, ano na kaya yung nangyayari sa bahay namin, ano kayang yung iba na may, kumbaga yung iba, no? Banal tingnan sa loob ng church pero pagdating sa labas naninigarilyo, may mga bisyo, may mga, kumbaga may mga kalokohan pang nagagawa, po. And my other personal view about commitment to the Lord is that we should be a man or a woman that is after God's own heart. Ano pong ibig sabihin nito? Gaya po ni David, no? Bagamat si David is not a perfect king, pero si David po, lagi po niyang ina-acknowledge na lahat ng kanyang mga napagtagumpayan is not because of him, not because of his ability, but because of God. Because of the one who created him. Kaya po, 'di ba, mahal na mahal ng Diyos din si David. May mga hari, no, na namumuno na 50-50% ang pananampalataya sa Diyos. 50% ina-acknowledge ang Panginoon, 50% ina-acknowledge ang sarili. Gaya ni King Nebuchadnezzar, no? Si King Nebuchadnezzar, I just don't know how deep was his relationship to God. Pero dumating sa punto na si King Nebuchadnezzar, sinabi niya because of himself, no, na achieve niya yung kingdom because of himself. Kumbaga, hindi na niya in-acknowledge ang lahat ng meron siya ay galing sa Panginoon. So, between King David and King Nebuchadnezzar, David was called the man after God's own heart. At si King Nebuchadnezzar, he was known dahil sa kayabangan niya, ibinagsak siya ng Panginoon at ano pong nangyari ay dumating sa punto na ibinaba siya ng Panginoon at yun po, naghirap po siya, nagmukha siyang ibon sa sobra niyang kumbaga hindi siya makilala dahil nga po sa basta naging marungis yung anyo ni King Nebuchadnezzar because he did not acknowledge God. So totoo talaga na kapag tayo ay
nagmamataas, no, nagmamalaki, na hindi natin ina-acknowledge yung kung ano meron tayo ay galing sa Panginoon. Darating talaga sa punto na makakaranas tayo ng pagbagsak mula sa Diyos. At yung sabi nga promotion, no, comes not from the east, not from the west, but promotion comes from the Lord. Kaya po yun yung aking personal view. My personal view is also based on what is on the Bible. My personal struggles to be committed to the Lord, meron lamang po akong tatlo, is yung negligence in prayer and devotion. May mga pagkakataon din po personally na pagkagising ko sa umaga, hindi ako nakakapagdasal, no? Nakapag-isip ako ng hindi magaganda, ganyan. Hindi ako nakakapag-devotion. Kumbaga, pagdating sa physical body, yung may mga pagkain tayong kinakain, na may kanin, di ba sa breakfast natin, may kanin, may tinapay, may kape, no? Ang spiritual nating pangangatawan ay kailangan din po ng pagkain. At ang pagkain nga po na yun ay galing sa salita ng Panginoon. Sabi nga po, di ba ni Jesus, na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay ho tayo dahil sa salita po ng Panginoon. Kung wala po ang Word of God, walang magi-encourage sa spirit natin, sa soul natin, ano po? At yun yung nagiging dahilan din bakit nagkakaroon tayo ng struggle, no? Mapapansin mo po every time na pagkagising mo, 'di ba? Pag nag-worship ka sa Diyos, umagang-umaga pa lang, pansinin mo po ang saya-saya mo pag kahit nasa trabaho ka. Pero pag hindi ka nakapagdasal bago ka pumasok sa trabaho, ang lungkot-lungkot mo, parang ang bigat ng puso mo, no? Walang joy dun sa ginagawa mo. Pero pag nag-worship ka sa Panginoon, kahit anumang problema ma-encounter mo sa trabaho mo, napakasaya po ng puso mo. At yan po yung aking nararanasan din, no? Pag naging pabayatan, talaga din ako talaga sa prayer life ko, sa devotional life ko. At napapansin ko nga po, naging mahina ako spiritually. And pangalawa po, being not true to God. Being not true to God is that niloloko din natin ng Panginoon. Hindi po tayo niloloko ng Diyos, kundi tayo po may mga pagkakataon na niloloko natin ng Panginoon. Magsisimba lang tayo, no, afterwards, paglabas sa church. Yung buhay natin is hindi pa rin align sa Panginoon. Ito po yung aking, may personal struggle din ako regarding po dito. And not thinking long term. Kumbaga sa pag-iimpok sa pera, ang isip natin is short term. Di bale, bukas may sahod naman. Pero pagdating ng bukas, no, tapos nagastos na naman natin yung pera, wala tayong pang long term savings. Dapat sa ating commitment sa Panginoon, ganun din, no? Nag-iisip din tayo ng long term. Ano ba ang dapat kong gawin para lalong lumago ang church? Ano ba ang dapat kong gawin para mag-iwan ako ng legacy? Just in case na mawala ako sa mundo, ano ba yung dapat na gawin ko? Ano ba yung purpose ng Diyos sa buhay ko? And that's one of those long-term purpose na dapat iniisip natin habang tayo po ay nabuhay. Living in this world is not just earning money. Living in this world is not just about ourselves, our dreams. Mas masarap po pag namumuhay tayo ayon sa kalooban po ng Diyos at kung sinusunod natin yung purpose at yung kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, naalala ko dati, may isang senior pastor ako nakausap. Sabi niya, naalala ko talaga to, sabi niya, pag inalis niyo ako sa church, I feel like dying. Kumbaga, pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay kapag hindi ako naglingkod sa Panginoon. Which is true. Ako po naranasan ko yan. Napansin ko, pag hindi ako naglilingkod sa Panginoon, kahit isang araw lang,
Kahit isang araw lang na hindi ko na i-commit yung sarili ko sa Panginoon. May mga pagkakataon na nakakagawa ako ng kalokohan, nakakaisip ako ng hindi maganda. And that is something that I am struggling about. At madali akong masway, ng deception, pag hindi ako nagdadasal, pag hindi ako nagbabasa ng Word of God. At madali akong mahatak ng mindset ng ibang tao pag hindi ako fully committed to the Lord. Pag hindi ako naglilingkod. In which those thoughts, those things can even kill me spiritually, kill my desires to search for the right path. And it makes me sick. It makes me dead spiritually. So, ang next po, what are the things that I should do to keep myself committed to the Lord? Una po dyan is yung dying to self. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 21 to 24, for me to living means living for Christ, and dying is even better. But if I live, I can do more fruitful work for Christ, so I don't know which is better. I'm torn between two desires. I long to go and be with Christ, which would be far better for me, but for your sake, it is better that I continue to live. Sabi po ito ni Paul. Ang mabuhay ay para kay Kristo, and to die is gain. Ang mabuhay, to live in Christ, ay para kay Jesus. At ever na mamamatay tayo, mamamatay tayo ng may kabuluhan. To die is gain. If you live your life for Jesus, at dumating sa punto na kunin ka na ng Panginoon, your death will be a legacy. Bakit po? Legacy dahil ginawa mo kung ano yung nararapat sa harapan ng Panginoon. At mag-iiwan ka ng isang magandang alaala para sa family mo at sa mga tao na nasa paligid mo. At masarap po na dumating sa punto na pag kinuha ka ng Panginoon, His name is glorified. You died because of Jesus. At hindi ka namatay dahil saan po? Dahil sa alak, sa sigarilyo. Di ba po, ang sarap nung ganun na mag-iiwan ka ng legacy because of Jesus. Wala pong ibang pinakamasarap na gawin sa buhay na ito kundi maglingkod para sa Diyos. Kasi kung gagawin na natin yung lahat ng to para sa sarili natin, hindi po magiging isang masamyong amoy yung kamatayan natin, kundi mag-iiwan tayo ng kabulukan. Mag-iwan tayo ng hindi magandang amoy. Ngunit kapag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, magiging masamyong, mabango ang ating alaala sa mundo pong ito. And kaya nga sabi, to live in Christ is, and living means living for Christ, and dying is even better. Sabi nga sa ibang verse, for me to live is Christ, and to die is gain. And then, ano pa po? Not loving this world. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, it warns us, do not love this world, nor the things it offers for you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but from the world. And this world is fading away, along with everything that people crave, but anyone who does what pleases God will forever live.
So, kumbaga ito yung mga bagay na dapat nating sundin para we will keep our commitment to the Lord. Iiwasan natin yung manigarilyo, pag-inom, no? Ng alak, ano pa po. Iwas natin sa mga pleasure things. Having excessive sex, no? Engaging to immoralities, no? Adultery, at pagsunod sa gawang hindi masama. And pride on our achievements. May mga pagkakataon na pag naka-achieve tayo ng mga magagandang bagay, no? Iniisip natin na yung bagay na yun, yung achievement natin na yun, because of our what our abilities are, and we forget to acknowledge the Lord that, kumbaga, we were able to do that because of the Lord. Biyaya ng Panginoon kung bakit tayo ay nagkaroon ng achievement na ganon. So, setting your mind heavenward. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, set your mind and keep your focus habitually on the things above, not on things that are on the earth. Kailangan yung inisip natin, no, heavenward, papunta sa Diyos. Ito bang ginagawa ko, nakakaroon ng spiritual effect sa heaven? Ito bang ginagawa ko, nag-glorify ang Panginoon? At setting your mind heavenward is, ito bang ginagawa ko is, pagsiservisyo ko ba sa Panginoon? Being more loyal to Jesus, or choosing, God's will. Ito po yung what will keep us committed to the Lord. At yung yung ating encouragement dito? We always have to think that no one can serve two masters. Sino po ba yung dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang mundo pong ito? Ang pera? Ang sarili natin? But sabi nga po ng Bible is, no one can serve two masters. Hindi po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang bossing. Kaya kailangan mamili po tayo. And another encouragement is that we really have to be more serious, more committed to Jesus, and we have to, sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mapapansin mo po pag naglilingkod ka sa Panginoon, pag inuuna natin ng Panginoong Diyos, andyan yung blessing, ikaw na lang yung hinahabol ng blessing Naalala ko one time nung nag-establish kami ng church planting dito po sa Austria. Yung isang bagay na pinagpipray ko during the time na nag-share kami ng gospel, alam niyo po bang nangyari? Nag-open ng door si Lord doon sa something na pinagpipray ko specifically. Nagulat talaga ako. Ako yung hinabol ng blessing. while I am chasing for God's presence, while I am doing God's business, si Lord ang nagbubukas ng mga blessings. No? Si Lord muna ang ating unahin. At ang lahat ng bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos, na nasa puso natin, nasa desire natin, ay Kanya din pong ipagkakaloob. So, ayun lamang po ang aking ibabahagi. At let us pray. Heavenly Father, thank you so much for these words. Father God, I just pray nawa, Lord, tumimo po ito sa puso ng bawat isa sa amin. Hinihiling ko, Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. At nawa, Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ng higit-higit pa at umaapaw, Panginoon, ang bawat isang mga kapanood nito. Hinihiling ko, O Diyos, na help us to be more committed to you, Father God. Lalo na ngayon, malapit na pong dumating ang Panginoong Jesus. His second coming is
Shunbald o mas malapit na po ang pagdating ng aming Panginoong Jesus. The signs are already there. Kaya Lord, help us to be more committed to you, Father God. At nawa, Lord, may your name be glorified, Father. And Lord, magpadala ka pa po ng maraming tagapaglingkod, Panginoon, sa iyong ubasan. Salamat po, Ama, and hallelujah. May your name be glorified, Father, and this is all pray in Jesus' name. Amen and amen. So, hanggang dito na lang po mga ka-Church of the Living Faith, and may you have a great day. At nawa po, please do like and share the Facebook post po sa Church of the Living Faith Facebook page. At nawa po, lagi po ninyo subaybayan ang lahat ng video na pinopost po ng ating CLF family. Salamat po at may your name be glorified, Father. This is our pray, and I offer everything to our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So, have a great day po.